Ngayon ay tatalakayin naman natin kung ano talaga ang tinatawag na devil at demons. Sa kasamaang palad ay isa na namang halimbawa yan ng mga maling turo. Isang imahinasyon na naman yan ng influence ng Judeo-Christian religions. Noong panahon na isalin ang Hebrew word na Satan sa Greek diabolos, sa Latin diabolus at sa English devil, ay wala naman evil spirits na kahulugan. Alam nyo ba na wala naman masama sa salitang Satan o Diablo o Devil? Ito ay mula sa Hebrew word na Satan, simple lang naman sana ang kahulugan nito, opponent o adversary o enemy, hindi naman nangangahulugan na evil agad o masama agad ang kahulugan. Dahil ang Satan ay bahagi ng congregation of Elohim sa Shamayim o kalangitan, siya ang opposer sa heavenly court ng Elohim, kaya Satan, kumbaga sa gobyerno natin ngayon ay may opposition o opposition leader. Para magkaroon ng check and balance ang government, kahit sino pwede maging Satan sa buhay natin. Hindi rin pangalan, o name, ang Satan, kaya nga sa Hebrew ito ay Satan, o the opposer, pero nagbago na at naging iba na ang kahulugan niyan sa ngayon. Yan ang paksa natin ngayon. Unahin natin ang word na Diablo na pag-uusapan. Ang salitang ito ay bahagi na ng Filipino, English, Spanish, etc. Una itong ginamit sa Bible nang isalin ang Hebrew Satan sa Greek diabolos. Mababasa yan sa 1 Chronicles chapter 21, verse 1. Makikita sa Masoretic text na Satan ang ginamit. Pero pagdating sa Septuagint Greek translation ay ginawang diabolos. Diyan nagmula ang salitang Diablo na akala natin ngayon. Ito ang Strong's Greek word reference number G1228. Ito ay mula sa Old Greek na diabolos na ang kahulugan ay slanderer. Nangangahulugan din daw ang diabolos na accuser. Pero ito ay ayon sa Bible definition ng mga Christians. Iba ang kahulugan nito sa Greek. Pero ang ibig talaga nitong sabihin ayon sa gamit sa Bible ay ang kahulugan ng Satan na opposition o kontra. Isunod naman natin ang English word na devil. Ang English word na devil naman ay mula sa Old English dufol. Ang origin ng English word na ito ay mula din sa Greeks. Dahil ang mas lumang form nito na diabol, ay nagmula sa salitang Latin na diabolus, na ginaya ng Old Germanic and English language, ay salitang hiram din mula sa mga Greeks. Ang Greek diabolos ay mula sa Old Greek na diaboli na pagsasama ng dalawang Greek words na dia, o across, gaya ng sa diameter, at balein, o to throw. Diabolin, literally, to throw across. Diyan galing ang sports na javelin throw. Na-adopt ang diabolin o diabolos ng Old High German na jobol o tufel na naging tufel sa German na sa Old English ay naging dufol na naging devil sa Modern English. Kasing tunog ito ng salita natin na sutil. Sa Greek roots nito ay wala naman talaga masamang kahulugan ng Diablo o Devil. Pero maaaring ginamit ito ng mga Septuagint Greek translators upang ilarawan ang paglaban o pagsalangsang sa kataas-taasan sa langit. Ang kagustuhan na lagpasan ang limitasyon ng tao. Hindi natin alam kung ano ang kaugnayan ng Greek concept ng javelin sa Hebrew concept ng Satan. Kasi walang kaugnayan ang pagiging kalaban sa pagsibat. Ang Greek word na katumbas ng Satan dapat ay antidikos. Pero hindi ito ginamit ng mga Greek translators. Kaya malinaw na may ibang agenda ang mga Greek translators. Walang anumang kaugnayan ang diabolo sa Satan. Walang malinaw na kaugnayan ang pagsibat ng sports sa kalaban sa hukuman. Pero ang alam ko, ay may isang tao na nagpalipad ng palaso ng pana sa langit, ayon sa Jewish sources and traditions. Ito ay walang iba kundi si Nimrod. Ito ay simbolo ng pagsalangsang sa kapamahalaan ng kalangitan.
Ito marahil ang nasa isip ng mga Greek translators ng Hebrew Scriptures kaya diabolos ang ginamit nilang translation ng Satan. Kaya nagbago na ang mga kahulugan nito sa ating panahon ay dahil nahaluan ng Jewish traditions, Greek mythology at Christian theology sa mga nagdaang panahon. Ganito po ang recap na ating natalakay. Mula sa Hebrew Satan na ang kahulugan ay adversary, naging diabolos sa Greek na ang kahulugan ay distributor, nagkaroon ng kahulugan na slanderer sa Latin, at naging devil sa English na ang kahulugan ay chief evil spirit. Ang layo na po ano? Ganyan po kung paano kayo dinadaya ng mga religions. Paano naman ito naging Satan ulit? Nang gawin ni Jerome ang Latin Vulgate version ay ibinalik niya at inadopt niya ang Hebrew at ginamit niya ang salitang Satan. Marahil ay napagtanto din ni Jerome na walang kaugnayan ang salitang diabolos sa salitang Satan. Kaya ibinalik niya sa Satan. Doon nagmula ang modern word na Satan at ang Spanish word na Satanas. Pero naumpisahan na ang halo-halo na at kakaibang kahulugan ng Satan mula sa Hebrew Satan. Kaya iba na ang iniisip ng tao ngayon kapag nabanggit ang Satan. Ang English word naman na demon ay borrowed word mula sa Greek word na daimon. Talakayin natin ang Greek daimon kung saan galing ang demon. Dito din galing ang daimonyo na pinagmulan ng salitang demonyo. Ang etymology nito ay nagsasabi na ito ay mula sa Greek na diasthai, na ang ibig sabihin ay to divide at distribute. Ito ang divider o distributor. Sila kasi ang nagbabahagi at ang mga tagapamahagi ng kapalaran sa mga tao sa paniniwala ng mga Greeks. Ayon sa Strong's Greek Dictionary, ito ay nagmula sa Greek root word na, dao, na kahulugan at magbahagi ng kapalaran o kayamanan. Kasunod ay binigyang kahulugan na supernatural spirit na may bad nature. Ayon naman sa Thayer's Greek Lexicon, ito ay god o goddess, pero mas mababang uri, na maaaring mabuti o masama. Pero sa New Testament daw ay ginamit para sa evil spirit. Ganun pa man, ay may kaugnayan daw ito sa daw bilang distributor ng fortunes o kapalaran at kayamanan. Kaya makikita ninyo na hindi masama ang kahulugan at gamit sa Greek ng salitang demon. Ang mga Christian translators lang naman ang ginamit ito sa Bible, lalo na sa New Testament Bible, para sa kahulugan ng evil spirits. Sa katunayan, kahit ang Greek word na eudaimonia, na literal na kahulugan ay goodness, ay nangangahulugan na happiness. Sa kalaunan ito ay ginamit para tukuyin ang mga Greek gods o deity. Kaya nangahulugan din ito na genius, o katumbas ng genius sa Roman mythology. Iba po ang kahulugan ng genius dito. Ito ay kahalintulad ng Greek demon at sa Latin na genius, o attendant, na mula sa Greek root word na gignere, na ibig sabihin ay tabaget. Ito ay dahil bago lumitaw ang Christianity at bago ginamit ng Christianity ang word na demon ay maganda at positibo ang salitang ito para sa mga Greeks. Sa kahulugan nito na divider o distributor ay sila ang mga messengers ng gods. Gaya ni Mercury, gaya ng mga tinatawag na angel sa Christian Bible. Sa kahulugan nito na genius, o baget, ay natawag sila dahil sila ang mga beings na nagbabantay sa mga bata mula nang ipanganak, kaya baget. Katumbas sila dapat ng tinatawag ng mga Christians na guardian angels. Sa ating panahon ay iba na ang kahulugan ng demon at genius. Dahil naman sa maraming Elohim at spirit beings sa Bible kaya naman pinalitan ng mga Christians ang masasamang Elohim ng demons para ma-differentiate ang mabubuti sa masasama. Karamihan nito ay sa Greek Scriptures o New Testament Bible. Dahil dyan ay naging masama ang kahulugan ng word na demon kahit na mabuti naman sana ang tunay na meaning nito. Pero ang totoo ay hindi naman masama ang salitang demon sa original usage nito at original intent ng isalin sa ang Hebrew Scripture sa Greek at Latin. Ang demon ay generic at walang implication kung masama o mabuti. Specific ang Greek sa ganyang bagay. Sa Greek ang evil spirit ay kakodemon at ang good spirit ay agathedemon,
kaya sana cacodemon na lang ang ginamit nila. Ganyan po mga kababayan kalalim ang pandaraya sa atin ng mga relihiyon. Kaya huwag po kayo basta maniniwala. Kailangan may batayan. Karamihan ng paniniwala at katuruan ng Kristyanismo ay hindi naaayon sa Biblia na kanilang dala. Ibig bang sabihin na hindi totoo ang Satanas, demonyo, diablo, at devil? Hindi po yan ang ibig natin sabihin. Ang ibig natin sabihin ay mali ang pagkaunawa natin sa mga salitang yan at mali din ang iniisip at inaakala natin tungkol sa mga tinutukoy na ganyan. Ibig bang sabihin ay walang evil spirits? Hindi po natin sinasabi na walang evil spirits. Ang ibig natin sabihin ay hindi ang mga salitang yan at konsepto na yan ang sinasabi sa Biblia. Ang totoo ay ini-expose natin ang kaaway dito pati ang mga kampa nila kung sino at ano sila na walang cover-up ng mga maling terminologies at concepts. Kung gayon, ano dapat ang tawag sa kanila? Yan ang aalamin natin sa pagpapatuloy ng pag-aaral na ito. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.